Welcome po sa ating Day 18 ng Daily Devotion for celebrating our 100 years. Ito ay pinamagatan na Spiritual Discernment. Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians 2:14. Ito ang sinasabi, "The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them a foolishness and cannot understand them because they are discerned only through Spirit." Sa Tagalog po, sapagkat ang taong di pinanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kailangan ang mga iyon na di nila maunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Meron pong 3 puntos na ibinigay kung paano natin maunawaan ang sinasabing spiritual discernment. Bigyan ko muna kahulugan ang sinasabing spiritual discernment. The spiritual discernment is the ability to distinguish between error and truth and to make wise decision based on divine guidance of the Lord. Ito ang 3 puntos. Ang una po ay recognizing the role of the Holy Spirit. Spiritual discernment is crucial in understanding how to communicate the gospel effectively. We must rely on the Holy Spirit to guide us in our interaction with others. Ang ibig po sabihin natin, as a matured Christian, pinananahanan tayo ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ang mga bagay na espiritual. Sabi nga po, kapag tayo ay lumalayo sa ating Diyos, ang Holy Spirit ay namimigati. Amen po ba? Sabi nga po, hindi siya lumalayo sa atin. Sa ating pagsuko, nariyan pa rin siya na handang umakay at gumabay sa atin. Sa pangalawa po, knowing when to speak and when to listen. Discernment allow us to sense when to share out faith and when to listen. This attentiveness help us build meaningful relationship and understand others' needs better. Sabi po dito, kailangan sa ating pagsasalita or sa ating pakinig, we are guided by the Holy Spirit. Hindi natin kayang gawin ito kung hindi sa gabay ng banal na Espiritu. Number 3 po, approaching each person with sensitivity. Every individual is unique, and the Holy Spirit can help us approach each person in a way that resonates with him. Sabi po dito, the spiritual discernment is a vital aspect of a mature Christian life. Make the choices that align with God's will. Protect ourselves from deception by cultivating discernment through, number 1, prayer, scripture reading, reading the Bible day and night, Joshua 1:8, mentorship and practice. 4, we can grow in faith and live a life that reflects God's love and truth. And then the number 4, the last is share the gospel. Ito talaga ang pinaka mabigat na ata sa atin, no, na share the gospel to those na hindi pa nakakilala kay Lord upang maranasan din nila ang ating natanggap na kaligtasan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mamuhay tayo na may pananampalataya, lumalago na makita sa atin ang tunay na pag-ibig ng Diyos at ang katotohanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.